first question is for Malupiton. Anong reaction mo, anong nararamdaman mo na kayong mga influencers and content creators nabibigyan na ng chance na lumabas sa malalaking pelikula tulad nga nito? Yun po, sobrang nagpapasalamat po syempre. Isa rin po sa mga pangarap ko rin sa mapasama sa movie. Parang pa rin po. Di pa rin ako paniwala na kahit pa paano po nabibigyan na ng pagkakataon ng spotlight para makatungtong po sa ganito. Kaya hindi ko rin po sinasayang yung pagkakataon na ibibigay ko po talaga yung best ko. Salamat din po kay Direk sa pagtiwala niya na makasama ko sa movie na to. Ayun, thank you. And for the next question, to Gerald, meron ka bang mensahe para sa mga tao na until now, ginagawang katatawanan ang mga ngongo? Siguro, you have to know the person really well before making fun of that person. In terms of connection, first of all, you have to be connected with the person. Either it's a friend or a relative. So, and then, hindi naman siguro dapat gawing katatawanan for others. No? Na parang pagtawanan nyo tong taong to. Pwede ka makipagbiruan dun sa person. That's why you have to connect with that person. But that's it. Yun lang. The thing is, if you're getting such joy from communicating or from hanging out with that certain person, that other person should get such joy also from you. Parang ganun. Babonus na lang, just since first time mo yatang humarap sa media na kinasal ka na, di ba? Oo. So anong feeling na ngayon isa ka nang ganap na Mr. Gerald Napoles kay Mrs. Kim Napoles? Ang feeling ko po, napakasipag ko po ngayon. Lahat po ay aking tatanggapin, ng ganyan. Parang kung sabihin po ng Viva na may shoot na bukas ng panibagong pelikula, ay, mag-impake na po ako kahit sa Buanga pa siya. Ganong level po ngayon ang sipag at pananalig at pananampalataya ko. Kaya sa mga kagaya ni Direk Daryl Yap, mas siguro napansin niya mas makulit ako ngayon. Kasi kahit cameo sa mga susunod na pelikula niya, tatanggapin ko. Thank you, Gerald. Thank you. Congratulations. Thank you, Sir Romel. Salamat po. Next po, we have Ms. Isa Iglesias from Manila Times. Hello po, good afternoon. First question kay Direk. Direk, ano po yung magiging flow ng film? Will this be a prequel or a sequel dun sa Ang Babaeng Walang Pakiramdam? Lalabas ba dito yung better half ni Gerald? And then, ano po yung gusto nyong maging center or message nung mismong film for the audience po? Love Mo is the prequel of Ang Babae. So you can take notice with the prosthetics na if you will go back to Ang Babae, medyo tamed down yung kanyang clef. No? But so this is a prequel discussing how the character of Gerald gained confidence. Kasi sa Ang Babae Walang Pakiramdam, you can sense na maangas, mayabang na yung character niya eh. Parang comfy na siya eh. But this era of the movie, eto papakita yung struggle ng mga may cleft palate na it's not easy and dun madidiscuss yung sa title pa lang na Love Mo, dito madidiscuss yung kung paano sila minamahal ng mga nasa paligid nila, kung paano din sila magmahal, and above all, kung paano nila mahalin yung sarili nila. So, the focus of the film actually is self-love. Hindi ko naging motivation yung matanggap ng audience, yung ating mga kapatid na ngongo. Kung hindi, matanggap ng mga ngongo yung sarili nila na there is now an avenue, a film, a movie that showcases not only their funny side but also their sensitivities. So basically, that's the gist of the movie. Thank you. Thank you. Next question po kay Ms. Gina. Ms. Gina, hello po. Isa.
naka-experience kayo ng ganitong klaseng genre ng comedy, yung with Mama and all. And then, kamusta yung mga naging castmates niyo po, yung working relationship niyo po sa kanila? And kay Direk also. Yeah. Oo, first time kong makasama at natutuwa ako na naisip ako ni Daryl Yap na maging ka-eksena ni Gerald Napoles bilang nanay niya. Dahil kung hindi niya ako naisip, hindi ako makakasama dito at hindi ko makikilala ang mga katabi ko ngayon kasi wala akong idea kung sino sila. Pero ngayon kilala ko na sila. Si Papa Jack, na sikat naman. At si Malupiton, tama ba yung pagkasabi ko? Sorry, Malupiton. At si Tata. And si Gerald, nakasama ko na siya a long time ago. Nag-umpisa pa lang siya doon sa stage play called Dog Eaters. At through the years, nakita ko naman kung paano siya nag-develop, kung paano nag-progress yung kanyang career. And I'm just so happy na nagkaroon siya ng lugar sa industriyang ito. At natutuwa ako, nakasama ko siya. I told him that. Natutuwa ako na nakasama ko siya kasi magaling na siya talagang aktor noon pa. And being in the movie na comedy, pero merong kurot sa puso. I'm just so happy. I'm just so glad na nakasama ako dito. Thank you. Follow up po, marami na po kayong nakatrabahong director. Kamusta po si Direk Daryl? Alam mo, for miracle siguro, magkasundo naman kami nito. You know, but I told him already, before pa, kasi second movie na namin to eh. So, sinabi ko na sa kanya, mayabang siya. Pero, di ba, sinabi ko na sa'yo, mayabang siya. Pero kasi Hindi ko naman tinanggap no, kahit sabihin mo sa akin, direct, hindi naman ako maamin. Pero napakatalino ng taong ito. Full of sense, hindi mo siya makakausap na parang wala naman sense yung sinasabi niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nag-agree ako sa mga sinasabi niya, pero magkasundo naman kami kasi meron naman siyang respeto sa mga... Yeah, he listens to me. And ang gusto ko sa kanya ay nung una ko siyang nakasama, first time I met him, binigyan niya ako ng respeto na hindi ko in-expect from him. Yun. Thank you. And then finally, last question po kay Gerald and Miss Jovely. Kamusta po yung pag-a-acting with the prosthetics? Ano po yung mga adjustments na ginawa niyo po? And